everything that Matipag says is unreliable also because he was appointed as NBI director precisely to become a political operator of the powers that be. He is not a professional investigator. He is more of a political operator. Doon mismo, bakit NBI ang nag-o-offer kay Taberdo ng pera para bumaliktad? So, parte si Matibag sa political operation na ito. May mga binabanggit ang mga tao na ito na nag-uutos din sa kanila. Umabot ito sa isang mataas na retired general. Actually, dalawa pala, no? Who are they, attorney? Dalin and Danico? Well, they are supposed to be under the direction of someone they call Boss B. And I know who this Boss B is. Isang media operator ito. Oo, ang Boss B, isang media operator pala, mga kaibigan. Ito ha, ulitin po natin. I-rewind po natin ng konti. Grabe po ito, guys. Matindi na po ito, mga kaibigan. Someone they call Boss B. And I know who this Boss B is. Isang media operator ito. Nako, isang media operator si Boss B. Aha. Nako. Palalim ng palalim. Patindi ng patindi ang mga revelasyon. Ha? Grabe na po ang mga isiniwalat ni Attorney Baligod. Nako. Kaya guys, ang kaabang-abang po ngayon, mga kaibigan, ang press con po. Ang press con po nitong mga Brave 14. Sasabihin nila lahat, mga kaibigan. Ha? Isisiwalat nila lahat, guys. Pati itong si Boss B. Naku, yari itong si Boss B. Balita ko, yumaman na daw si Boss B. Balita ko, may ano na daw yan eh. May condominium, may kotse, may mga alahas. Sana all. Ang yaman ni Boss B, mga kaibigan. Ang dami namang yumaman ngayon kay Bangag. No? Ang daming yumaman kay Bangag, no? Hanep, ang daming nakinabang sa kaban ng bayan. Kaso lang, nakakahiya kayo, no? Meron pa kaya silang mukha, mga kaibigan? Meron pa kaya silang mukha na maihaharap sa taong bayan o kaya maiharap sa mga pamilya nila? Na, syempre guys, alam na po ng taong bayan kung bakit ka nagkaroon ng pera, kung bakit ka nagkaroon ng condominium, kung bakit ka nagkaroon ng kotse, sandamakmak na pera. Diba? Alam ng tao yan. Kung saan galing yan. Nakakahiya, no? Kung ako niyan, hindi na ako makakalabas sa bahay niyan. Baka siguro magtatago na lang ako. Baka siguro pumunta na lang ako ng Mars. Ay nako, Diyos ko po. O kaya, tama po, kaya utang ng utang etong si Bangag. Diba? Lately lang, magkano yung inutang niya? Yung pinakahuli niyang inutang? 11 billion. Oh. Pinirmahan ng Japan. Pinautang siya ng Hapon ng 11 billion at pirmado na po. Ibig sabihin guys, andyan na po yung 11 billion. Kaya siya utang ng utang, mga kaibigan, kasi siguro dahil marami siyang babayaran. Di ba? So, klarong-klaro po, mga kaibigan, ang mga pangyayari ngayon ay talagang pera-pera po ang pinapagana. Pera-pera lang, guys. Kaya po, mga kaibigan, masaya sila ngayon kasi syempre mayaman na sila eh. Biglang yaman eh. Instant millionaire ka kagad. Bigyan ka lang ng isang maleta, instant millionaire ka na eh. Magkano ba laman ng isang maleta? 50 million? 40 million? Oh, tumahimik ka na, sa'yo na yan, oh. Isang maleta, oh, sa'yo na yan. Huwag ka na maingay, ha. Iingay mo, eh. Di ba? Kaso lang, ang problema po, may malaking problema yan. Alam nyo anong pinakamalaking problema dyan? Hindi ka na pwedeng kumalas. Hindi ka na pwedeng umayaw. Kasi pag kumalas ka, ganun, no? Gorgor. Gorgor, mga kaibigan. Yan ang pinaka
malaking problema dyan. Wala nang exit. The moment na pumasok ka dyan sa sindikato na yan, wala nang labasan yan. Trap ka na dyan. So kung anong iuutos sa'yo, kailangan mong gawin. Hawak ka na sa liig at wala ka ng peace of mind dahil hawak ka na nila sa liig. Pag hindi mo sinunod ang kanilang ginagawa or ang kanilang utos, gorgor. Gorgor ka day. Diba? Oy, Marisa Miranda, shout out. Andito si Marisa Miranda. Alaling Garcia, shout out po. Sir Foodie, mga Yamaners. Oo, mga Yamaners na sila. Oo, dahil pag nanakaw ng mga pera ng taong bayan, kawat pa more. Oo, sarap ng buhay nila. Oo, pag kumalas ka, taishi ka. Hindi ka pwedeng ano dyan, hindi mo sundin yung gusto nila. Tama po, hindi ka na makatakas dyan. Wala ka ng takas dyan. Pati pamilya mo, hawak na nila. Kunwari, gusto mong bumaliktad. Gusto mong mag-traidor. Kasi ayaw mo na sa kanila. Yari ka na. Madali ka lang hanapin Yung kalaban mo, sindikato ilang saglit ka lang dyan, wala ka na. Dedo ka na, dedo. Tama po, yan ang karma nila. Tama po kayo, Daisy Capistrano, may karma. Iyan na po yung sinasabi ko. Yan na yung karma nila. Breaking news, mga kaibigan! 4 na Judas, hinubara na! Nako, eto na ba yung sinasabi natin? Yung mukha po yung mukha po ng 4 na Judas, yung 4 na bumaliktad po ng mga dating sundalo, mga kaibigan, ay isinapubliko na po. O, ayan na ilalabas na po or inilabas na. Nasa social media na po, mga kaibigan, at kumakalat na po ito, guys. At syempre, umani na po ito ng mga samot-saring mga komento at mga reaction po. Dahil lumabas na po ang kanilang mga mukha. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Ayan na, nakabalandra na kayo. Hindi na kayo makakatakas sa taong bayan. So, ito pong nakita nyo dito ngayon. Ito po yung throwback. Balik tanaw po tayo, mga kaibigan. Ito yung nagkaroon po ng Blue Ribbon Committee hearing headed by Senator Marcoleta. Di ba? Naalala nyo to, mga kaibigan? Naalala nyo, guys? Babalikan po natin ito dahil lumabas po dito ang pangalan. Kanina, guys, may interview po si Attorney Levy Baligod. At yun na nga, isiniwalat niya, mga kaibigan, at nagulat po itong si NBI Director, Gulat siya dahil meron pong dalawang mga highest official or top official po, mga kaibigan, retired general. Di ba? Ayaw pangalanan. Syempre, hindi mo na pwedeng pangalanan yan, Pero, mga kaibigan, kahit hindi niya pangalanan, guys, lumabas po. Lumabas po ito sa hearing. Yung nakaraang pong Blue Ribbon Committee hearing po, under po ni Marcoleta, guys. Lumabas ang kanyang pangalan at nagbigay pa ng 50,000. Ayan, nagbigay pa ng iPhone. Di ba? Naalala niyo yun? Ito yung nakita nyo sa screen ngayon, mga kaibigan. Siya yan. Isa siya sa mga bumaliktad ng Judas. Ayan. Siya po yung nagsabi, guys, kay Senator Marcoleta na niligawan din sila ni General. Ayan, para po bumaliktad, mga kaibigan. Syempre, dito pa lang, guys, sa Blue Ribbon Committee hearing pa lang, meron na kaagad suhol. So, hindi lang masyadong malaki. Kasi ngayon, umabot na sa 25 million Pero sa panahon po, after po ito kay Gutesa After kay Gutesa, mga kaibigan, meron pong lumabas na balita na itong si Gutesa, guys, ay ganun din. Nag-recant, nabayaran, at wala na po sa Pilipinas. So ito naman, itong nakikita nyo sa screen ngayon, isa po siya sa mga 4 na Judas na talagang ng traidor, Trinidor niya yung mga kasamahan niya. Galit na galit niya yung mga kasamahan niya
Ito yung sinasabi natin mga kaibigan. Noon pa lang, sa panahon pa lang po, sa Blue Ribbon Committee hearing kay Senator Marcoleta guys, nagkaroon na po ng bayaran dito po sa mga Brave 18. Pero bakit hindi po ito na-trace at hindi po ito nagkaroon ng hearing o kaya pinatawag? Kasi nga, pinutol nila mga kaibigan. Pinutol nila ang Blue Ribbon Committee hearing. Kasi kung nagtuloy-tuloy sana yon, malamang sa malamang lalabas talaga ang mastermind kung sino talaga ang nagbabayad dyan. Ngayon, sabi po ni Matibag na kakasuhan daw. Oo, kakasuhan daw mga kaibigan. Sabi ni Matibag ha. Kakasuhan daw ito sila si Attorney Baligod at saka itong mga Brave 18 or 14 na pala sila ngayon. Kakasuhan daw niya guys mga kaibigan kasi nga nagsinungaling daw. Pero ayon naman kay Ombudsman, kakasuhan din daw ni Ombudsman yung 4. Ano ba talaga? Ang gulo nyo Sino ba talaga kakasuhan nyo? Pero anyway mga kaibigan, maganda po itong nangyari po guys dahil nagkabukingan na po, no? Kasi si Attorney Baligod nagkaroon po ng press con kanina. Hindi naman press con, no? Parang ambush interview. Yun na nga, sinabi na nga niya mga kaibigan, galing na po sa kanya to Konfirmado na po ito guys na meron pong 2 retired general. Retired general, ibig sabihin, highest daw sabi niya. Pinaka-highest position daw. So, sino yung pinaka-highest position? Di ba? PNP chief. Oh, di ba? PNP chief. Pero 2 daw guys, 2. Sino kaya yung isa, mga kaibigan? At hindi lang yan lumabas din po ang pangalan. Okay? Ito, narinig nyo na to. Lumabas din ang pangalan ni Boss B. Ayon po kay Attorney Baligod guys, nung in-interview sa kanina, meron daw pangalang Boss B. So, Foodinet, sino naman yung Boss B na yan? Ewan ko lang ito po i-connect po natin guys. Ito kaya yung sinasabi nilang Boss B doon sa nakita sa conversation po ng isang vlogger guys sa kabila na namayapa na po. Yung babae, yung batang babae guys na vlogger, namayapa na. Di ba? May she rest in peace, no? Di ba may lumabas na di umano may lumabas daw na screenshot na nagkabayaran po, di ba? Nagkaonsehan nga sila, di ba? Oh. Pero may nakalagay doon, andun daw kay Boss B. May nakalagay doon hindi ko naman sinabing kumpirmado to, pero nakita lang talaga natin na meron pong screenshot and may nakalagay doon Boss B. Ngayon, si Attorney Baligod, itong mga abogado po ng mga 18, itong mga Brave 14, ganun din guys, sabi niya, meron di umano isang Boss B. At alam daw niya kung sino ito. Kilala daw niya mga kaibigan kung sino itong si Boss B. So ibig sabihin, guys, siguro connected siguro itong 2, no? Itong Boss B doon sa kabila, baka ito din yung Boss B na gustong magsuhol, no? Gustong suhulan. Naalaala niyo ba yung mga mukha na yan? Paki-memorize po, paki-memorize. Mga kaibigan, ako po yung nakikisuyo guys sa mga suki natin dyan. Paki-screenshot po yung mga mukha nila, at ipakalat niyo po sa inyong mga Facebook page. Okay. Sabihan niyo po ang mga netizens na ito yung mga 4 na mga Judas. Okay, mga kaibigan, may mga pangalan pa yan. Ito po, pwede na po natin itong pangalanan at pwede na po natin itong i-discuss. Bakit po? Dahil ang naglabas po ito guys, nilabas na po ang kanilang mga mukha sa open, no? Ibig sabihin sa public. So nag-go public na po kung sino man ang nagpakalat nito, wala na po tayong magawa dyan. Dahil ito po ay lumabas na po sa mga mainstream. So kakalat yan. So sabi po ni Attorney Baligod, mag-ingat na lang kayo. Mag-ingat kayo sa mga kapitbahay ninyo, mag-ingat kayo sa mga kaibigan ninyo kasi alam na yung mukha ninyo Di ba? Kilalang kilala na kayo. Hindi nyo na maiwasan na magkaroon kayo ng mga bashers. Hindi nyo na maiwasan na halos araw-araw ay titirahin kayo ng titirahin, babanatan kayo ng babanatan. Dahil lumabas ang inyong mga pangalan, kawawa na po ang inyong mga pamilya. Di ba? Tama. Tama ba mga kaibigan? Kasi nga, lumabas ang pangalan, lumabas pa ang picture. Akala nila guys, maitatago nila
ang kanilang mga kasinungalingan. Akala nila, maitatago nila ang mga sarili nila dahil nga sila po ay nag-recant. Bumaliktad po sila mga kaibigan. Tinalikuran nila ang kanilang prinsipyo. Pinagpalit po nila sa pera mga kaibigan ang kanilang mga dignidad, ang kanilang reputasyon. Bilang mga mamamayan ng Pilipino, na lahat po tayo may karapatan na maging whistleblower, maging eyewitness sa mga pagnanakaw, sa mga pag-distribute ng mga malitang pera. Pero ngayon, wala na. Hindi nyo na maitatago ang mga sarili ninyo dahil inilabas na po. Hinubaran na kayo. Binalatan na kayo ng mga netizens. So kung babasahin po natin dito guys, ang mga pangalan, ayan o, kayo na po magbasa. Basahin nyo na lang yung mga pangalan ha. Mukha ng 4 na bumaliktad na dating sundalo isinapubliko. Isinapubliko na ang mga larawan ng 4 na dating sundalo na kabilang sa Brave 18 ay nag-recant na sa kanilang mga naunang salaysay kaugnayan umano'y maletang delivery scheme. Kinikilala ang 4 na sina Rosebert Waupan, si Cecilio Laroder Jr., Benny Bolantate at Bernard Tube. Alam niyo yan si Bolantate mga kaibigan? Alam mo, nung una kong nakita yan, proud na proud ako dyan. Saludo pa nga ako dyan mga kaibigan eh. Yung si Bolantate na yan. Kasi siya talaga yung nagsiwalat kay General Torre, no? Nalala nyo guys? Kaya maraming humanga sa kanya. Kasi wala siyang preno guys. Wala siyang takot. As in, sinabi talaga niya ang pangalan ni General Nick Torre. At sinabi niya guys, sinabi niya sa harap po ito ng Senate hearing doon sa Blue Ribbon, kaharap niya si Marcoleta. Sinabi niya guys na sila po ay binayaran ng 50 mil at binigyan sila ng bagong iPhone. Wow! Kaya palakpakan yung mga tao eh. Sabi, bravo! Ang galing mo! Ibang klase ka, Benny Bolantante. Ha? Talagang hangang-hang. Ako, sa totoo lang, humanga ako sa kanya eh. Sabi ko, galing mo. Hindi ka natatakot. Wala kang fearless, no? Parang ganun eh, no? Basta maisiwalat po ang katotohanan mga kaibigan, hindi po siya natatakot guys. Pero ngayon, anong nangyari? Anong nangyari, Bolantante? Ay, ano ba to? Bolantante, anong nangyari sa'yo, sir? Hangang-hanga pa naman kami sa'yo. Anong nangyari sa yagballs mo? Anong nangyari? Mukhang bumaliktad yung yagballs mo. Wala ka ng yagballs, sir? Kakahiya ka naman. Dahil lang sa pera? Sa bagay, sabi nga nila, pera is everything eh. Money is everything. Money changes everything. May kantang ganun eh. Sino ba kumanta ng Money Changes Everything? Money changes everything. Yeah, yeah. Sino ba kumanta niyan? Si 80s Cyndi Lauper, no? Si Cyndi Lauper ba kumanta niyan? Parang ganun na nga, no? So anyway, mga kaibigan, huling-huli na po guys. Ito si Bolontate. Sir, anong nangyari sa iyo, sir? Kinain ka na ng sistema? Ito, basahin lang po natin Kinikilala ang 4 na sina Rosebert Waupan, Cecilio Laroder Jr., si Benny Bolontate at Bernard Tube. Nauna nilang binawi ang kanilang mga affidavit na nag-uugnay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating Speaker Martin Romualdez at iba pang mga personalidad sa umano'y paghatid ng maleta ng pera. Sa kanilang mga bagong salaysay, inilahad ng 4 na napilitan o na-pressure umano silang lumagda sa mga naunang affidavit. Kabaliktaran nito, sinabi ni Attorney Levy Baligod na mayroong umano silang mga hawak na ebidensya, mga text messages at voice recordings tungkol sa sinasabing alok na pera sa 4 na para bumaliktad na anyay umabot sa 25 million pesos ang bribery. So mga kaibigan, patunayan natin guys ngayong gabi, okay? Patunayan po natin mga kaibigan na prior pa po sa nangyari ngayon, sa mga gitong nangyayari ngayon, bago pa po ito nangyari mga kaibigan, nagkaroon na po ng suhulan, nagkaroon na po ng bribery. Ngayon, babalikan natin guys, mag-throwback tayo kung paano po
Etong si Benny Bulantate. Sir, galing mo sir ah. Tingnan natin guys, kung paano niya nilaglag si General Nick Torre. At kung paano niya mga kaibigan isiniwalat guys ang kanilang mga natanggap na mga reward. Oh, may reward pa. Hanep na nagkakahalaga po ng 50 million. 50,000 lang. Oh, 50,000 pesos. Ibig sabihin, lahat sila nakatanggap ng 50,000 pesos at mga bagong iPhone, cellphone. Wow! Ibang klase. Ang galing nyo, sir. Pero mga kaibigan, nakakapagtaka lang po, ikaw na nga yung nagsabi. Siya na nga mo mismo ang nagsiwalat guys kung sino po ang nagbigay sa kanila ng bribe, no? Suhol. Pero ngayon, bakit siya bumaliktad mga kaibigan? Ibig ba sabihin, dati pa lang, baka siguro, siya na siguro yung sinasabi nilang traidor? Baka siguro mga kaibigan, itong apat na to, baka siguro, sumasakay-sakay lang sila, pero ang talagang plano nila, babaliktad po sila mga kaibigan, pag na-offeran po sila ng mas malaking halaga. Kasi yung una, nabitin siguro sila mga kaibigan, kasi 50,000 lang eh. Oh, cellphone lang. Magkano lang cellphone? Sabagay, mahal din naman ang iPhone, no? Ang iPhone yata, nasa mga 80 din yata yan eh, no? Kasi bago daw yun eh. iPhone 16. Magkano bang iPhone 16 dati? Oh, sabihin natin, nasa mga 80. Oh, eh, meron silang mga at least almost 200,000 na natanggap na pabuya or suhol, no? Hanep. Ibang klase kayo. Ngayon mga kaibigan, nabitin siguro sila guys. So, anong nangyari? Oh, ang good news guys, meron po tayong magandang balita. Okay? Dahil po dito sa nangyari, mga kaibigan, ito po ang pahayag ni Attorney Baligod. Sigurado ako mga kaibigan, may mananagot talaga dito. Ako for sure po ako guys, 100%. Meron talagang mananagot dito. Ayan po, ipakita natin. Oh. Ito po, breaking news, hawak na po ni Attorney Baligod ang ebidensya magpapatunay sa panunuhol. Ayan hawak na po niya mga kaibigan. Basahin niyo po sa inyong screen guys. Yari kayo ngayon. Oh. May papakita na namin ang mga text messages throughout, pati voice recording, conversation, kompleto yan. Umabot sa una 5 million ang offer, naging 8 million ang offer, naging 10 million, hanggang umabot sa mga 25 million. So meron pa pala silang parang nagtawaran pa yata, parang ganoon eh, no? Oh, 5 million mo na, ayaw namin. Oh, sige, 8 million. Oh, ayaw namin yan, masyado mababa. Oh, sige, gawin ko ng 10 million. Ayaw namin, masyado mababa. Oh, sige, 25 million. Oh, sige, go. Parang ganoon eh, no? Nagkaroon pa sila ng tawaran. Sus, Mariosep, Ginoo. Ha? Nakakahiya kayo? Nagkaroon pa ng tawaran? Pero ang laki ng pera, 25 million pesos mga kaibigan. Apat sila guys, meron kagad 100, no? 100 million. So, ito po, basahin lang po natin. Nanindigan si Attorney Levy Baligod na mayroong umano silang ebidensya kaugnay ng sinasabing panunuhol sa apat na ex-marines na nag-recant sa kanilang mga naunang salaysay. Ayon kay Attorney Baligod, matagal na umanong nililigawan ng apat na at nakaranas din sila ng pressure mula sa kanilang komunidad at pamilya. May papakita namin ang mga text messages throughout the pati voice recording, conversation, kompleto yan. Umabot sa 5 million, hanggang ang offer naging 8 million, naging 10 million, hanggang umabot sa 25 million. Sinabi ni Attorney Baligod na ilang beses umanong tinanggihan ng apat ang alok bago tuluyang mag-recant. Actually, 3 beses na itong inattempt nila natanggapin, pero napaliwanagan ang ng mga kasamahan nila na kaya hindi natuloy yung first of 2 attempts. So, ang dami na palang ang dami na palang pagkakataon guys na talagang susuhulan sila pero hindi lang natuloy, no? Pero yung yung pangatlo, nung sinabi siguro na 25 million na, saka sila kumagat. Nung tanungin kung tatanggapin ba niya ang apat sakaling bumalik, sinabi ni Baligod, well,
wala na rin silang kwenta as a witness. Kasi pabalik-balik sila. So, dagdag niya, ang recantation ay karaniwang tinitingnan ng mga may pag-iingat ng mga korte. So, nauna rin nga inilahad ni Experienced George Villalon Jr. na may inaalok kumanong 22 hanggang 25 million kada tao para bumaliktad. Gayunman, hindi pa tinutukoy ang mga pahayag sa mga kung sino-sino po ang mga nag-alok ng pera. So, mga kaibigan, ito po guys, talagang malinaw po mga kaibigan na itong apat na to ay matagal na po talaga yung nililigawan. Pero, syempre guys, sa tingin ko lang din sa tingin ko lang po ito, opinion ko lang po mga kaibigan, kaya siguro silang apat lang nililigawan kasi baka siguro sila yung apat na yan ang mga weak. Di ba? Siguro sa tinding pangangailangan nila mga kaibigan, sabi nga ni Attorney Baligod, talagang na-pressure po sila, na-pressure sila sa kanilang mga kamag-anak, na-pressure sila sa kanilang mga friends. Kaya siguro nung sinabing, sige, bigyan ko kayo ng 25 million, go na? Saka po sila nagbigay ng go signal. So dahil po mga kaibigan, tinaasan ng presyo guys, di bali na, no? Di bali ng tawaging traidor, di bali ng tawaging Judas, basta milyonaryo na kami. Yan po mga kaibigan ang ating update po dito sa mga Brave 14